Panindugan! Taramdan, magpapahayag ang tindugan mga issues. Panindugan! Mga puntos nga kasasarigan para ang kaupayan ng hakatilimba. Tikang hakasing-kasing nga komentaryo. Panindugan! Maupay nga takna mga kabugtuan, welcome naton taramdan Panindugan adlaw yanahan Lunes, pitsa 21 bulan han Mayo tuig 2012. Nga samtang natabok kaburbot nga anya parte iton bulan iton Mayo na nangihinapos iton maong bulan nga na badaw matikang na naman iton school year 2012-2013. Salit mga topic yan ang mga eskwelahan magkalanlain ang mga tinatawag nga brigada eskwela. Pero sa ano pa man itong ibang mga istoryahon hatakluban itong dakong istoryahon niya na iton sunog Old Road Sagkahan, Tacloban City. First and foremost, tikang Panindugan, PRTV, Thunder FM, nga DYBR Kaogop Radio, an aton pag simpatiya, pagduyog, han kasubo, han mga nawarayan balay. Old Road Sagkahan, Tacloban City, maram kamo makuri na nga ni kumaon, makuri makaukoy, pagkatapos nangarisgal gud kita, nga makatindog kita aton urokyan, di naman latawag iti ibabalay, labi na kong gibalayi, labi nga kong balay-balayan ko dinduro. Pagkatapos dangatan pa kita yung disgrasya nga suga dini. So magtitikang kita naliwat, nakakawurok, nakakahatagin kaguol hauna-huna, masamok kaulo, daan pa kung may kita daan niya problema, sapungan pa hini, sigurado nga makakalimtan ang unang nga problema, pero may dagin liwan nga durdako ang mabugat ha ito na nahuna. So kita, Congressman Ferdinand Martin Romualdez, Mayor Alfred Romualdez, naka-insindi ini, hita mga kabutang mga suga din ay kamo pagpinamati ito na mga istorya, mga kung ano nga mga pakaraot, kay Bastibway, baga proibahan, bangin pala baga mawaring, ito niyo baga pagtuod, yan, kumbaga pananglitan, malipat ka mo, masiringgod ka mo nga kamaraot naman lahi nini, Pero baga tako na batian dayon, ang problema, kay dako ang kalayo, kadako ang kalayo, mapaso-paso ang panahon, nagmamamaragod. Bisan nga niton ordinaryo nga sirak palampaso, hapit na magkalayo. Say pa kung pagkaluyaan mo pa, di magiging madagmit gud itong dalagan itong kalayo. So kung mga suga din dako it kalayo, nanginginanglan hindako nga tubig liwat. Para mapuypoy itong kalayo. Ay kung diri, makatabang itong tubig, dadaogon hit paso, lahinggab, nga bagan impyerno, iton tuman lang nga baga nadangat nga tubig, di nga naabaton. Kaya tungod ka paso-paso, apply dayon din mga tinatawag nga prosesohan na evaporation, mawawara dayon ang tubig nga imo igin sa sabwag. Nga dahan sunog. So salit kung maluya ang tubig, may hamapoy-poy ito na sunog. So, bisan nga ni, sayod naman ka mo siguro, di na ka mo baga makuri kung binsiron. Nga din hatakluban, it mga pag-inom iton tubig nga ni Irinomo, ni TLMW, di haros di kita makakalaom. So, bisan pagpatak ito naton mga gripo, di rin naton ikalirong, nga talaga kulang kitang tubig. How much more kung may dakita sunog? Nanginahanglan hindako nga bugawas sin tikang hin hydrant, para magamit itong mga garbage truck. So kinikita niyo haton screen niya, television, exclusive ito, PRTV. I'm sorry to tell you, samtang nangaturo ka iba, nagmamataan PRTV, nga nakadapag serbisyo, o nakuhaan hin footages, nga makasusubo, nga panhitabo, anon mo ito, hin kadako, hin kalayo. So, mahitungod na aton kakulang hin tubig, amo ito tiyo baga isipa mga kabugtuhan. Kinahanglan pa humarayo ang truck. Miling yung paagi, kang kung may adala baga available ang kadagmitan na panahon nga inin maariglar dayon ini nga sunog,
waray sana bagada ako nga trahedya bangin kung nakita man kamo una. Kung tiunan ho na aapula, napupuypuy ha karagmitan niya panahon, an kalayo ha kada pag kakadahin sunog. So ito naton tinahod nga mayor at siyudad itong Tacloban, o po dito na congressman at 1st District. Nagod Mayor God, kay Mayor Alfred, kay iya gud ini baga gimpapaningkamutan nga magmaupay itong Tacloban City, kinabuhi it mga tao. Nakita naman kamo iton mga kalinga projects, bababutang hiyan mga kamablayan, urokyan, pagkatapos na tatabo batsogan ini. Problema niton gobyerno, di rin ni problema iton mga tao nga ada nila. So yan ang aga, kaupo nato ni Mayor Alfred Romualdez para mabatian naton ito niya mga ano tiya bagay naabat ini, kasing-kasing, ano tiya mga plano. Of course, kumita ka mon mga kadagmitan ni aksyon, city social welfare, iba-ibang ahensya, city government at Tacloban. Kinita dayon kakulop. So dahil kung natin niya dungog na ikahibalag natin niya yan ang aga. Bigyan na natin ang daan ating kagalang-galang na mayor sa lungsod ng Tacloban, Mayor Alfred. Magandang umaga po, sir. Good morning, Nick. Maupayang aga sa ating mga televiewers. Una sa lahat, sir, yung message nyo po doon sa mga nasunugan mo na. Well, first of all, yung mga evacuees, nandun na sila lahat sa Astrodome and nalipat sila kahapon. Oo. And medyo nagkagulo-gulo lang kahapon ng konti, pero hindi naman natural lang yan sa nangyayari, no? Nick. Nakita lang namin kahapon, syempre, tensions were high and marami pa na-shock. So, nung pagpunta ko ron, nakita natin na nandun na yung mga bumbero. Pero sa naman dyan, sa dami-dami na rin ng bumbero na dumating doon, naubusan pa rin ng tubig. And yun ang naging problema. Alam mo, ever since I became mayor, halos lahat ng sunog dito, nandoon ako mula sa umpisa hanggang sa matapos yan And talagang perennial problem natin talaga is water. And ako pumunta doon, immediately nung nalaman ko lang, papunta pa lang ako, nakikita ko na yung usok, napakapal. Sabi ko, at napakaitim. So sabi ko, malaking sunog to. Kaya right away, pinadispatch ko na yung 2 tanker ng syudad. Sabi ko, sigurado, maubusan na naman ng tubig to. Kaya padala na natin yung mga malalaking tanker natin doon. So, we have these 2 tankers, Nick, na itong 2 tanker na to, we're delivering to about 60 barangays already here in Tacloban. Yung mga mahihirap ba na mga barangays, we're delivering water. So, pina-pull out ko muna. Sabi ko, dito natin i-focus sa sunog para hindi kumalat. Yung number 1, kinakatakutan ko dyan, kung kumalat itong sunog na to, marami talagang madadali ng mga bahay. So, nalilipay naman ako na talagang umabot. Eksakto naman, dumating itong 2 tanker natin at nakapag-rewater kagad yung mga bumbero. Because naalala ko, yung sunog noon na malapit sa UP, yung mga boarding house doon, hindi talaga masusunog yan kung hindi naubusan ng tubig. So, ang ginagawa ng mga fire, natin, naglagay sila ng malaking tangke sa fire station. So, what happens, pag naubusan ng tubig, aalis sila, magkakarga uli sila ng tubig doon sa fire station nila. And that is perennial problem. Medyo naging emotional lang ako kahapon dahil nung nangyayari lang lahat dyan, nakita ko ang LMWD nagpadala doon ng isang napakaliit na truck. Parang pick up nga na may tubig. Sasabi ko, bakit naman yan ang pinadala ninyo? Dapat yung malalaki. Nung tapos na yung sunog, tsaka na dumating itong malalaking mga tanker ng LMWD. So, it's really a big problem. Sabi ko, we've been having this problem for so many years already. In fact, LMWD should have foreseen that problem. And alam mo, kinalulungkot ko dito, ito sasabihin ko sa mga officials dito, mga regional directors. Pumunta kayo sa Metro Manila. Yung mga tubig doon na may binigyan ng prangkisa ng gobyerno yan, hindi kasalanan ng taong bayan yan kung wala silang connection o wala silang tubig doon Kasalanan ng humahawak ng prangkisa yan Because that is their fault. You cannot blame the people. If you cannot handle it, I challenge you, then why don't you let go? And bitawan nyo yan, papasukin na natin yung mga pribadong sektor na tumulong na dyan Katulad niyan,
nakita ng malalaking kumpanya katulad ng Maynila at gusto sanang pumasok dito, ayusin yung tubig. Alam mo bakit? Bakit sila medyo umatras at nag-wait and see muna sila? Kasi nakita nila may tubig naman kayo eh. Oo. Kaya lang sinasakal kayo. Kung papasok kami dyan at maglalagay kami ng tubig sa syudad, pagkatapos biglang bubuksan naman nila yung tubig at may tubig pala. Anong mangyayari dyan? Magkakalugi-lugi na lang, di ba? That's why it is lihis ito sa sinasabi ng programa ng gobyerno. Gusto nila ng PPP, public-private partnership. It's a joke. Why are you going to push for PPP and yet you're letting now a government company borrow 1 billion to what? Fix the water here, which is not happening. Ginagawa, it's very corrupt na eh. Yung nangyayari dito eh. Nakita nyo pumunta ka. Yun nga sinasabi ko eh. Punta ka sa Iloilo, punta ka sa kahit anong lugar. Makikita mo, mas malaki ang consumption ng syudad kaysa sa probinsya. Dito lang tayo baliktad. And ako, I blame the other officials because they know it and yet they allow it eh. They just leave it alone eh. You see? Kaya yan ang nangyayari. Kaya tingnan mo, nahihirapan yung mga tao. And sayang, kaya tingnan mo, ang ganda-ganda ng angat ngayon ng syudad. You're working very well, you know, we're receiving many awards and we're moving forward. Ang ganda na ng progress. And this is for Taclobanons. And this is for the region. And yet, pinuliti ka. Kaya sinong hindi magagalit? Ang problema natin, tubig. Alam mo, itong strategy ng isang politiko eh. Pag nakita ka, nahihirapan ka na, ang gagawin sa'yo, ililibang ka. Para pag nalibang ka, mawawala yung focus mo sa problema. Ayun, totoo yan. Hindi ba? Totoo yan. Kaya nasanay sila. Pag may problema sila, papadala ng contingent, sasayaw sa kalye, malilimutan na natin yung problema. Ang ginagawa nila, totoo yan. It is not really focusing on the problem. Ako, tingnan mo, nag-meeting the congressman and Secretary Mar Rojas, tinawag ako, padala ko ng city administrator natin para upuan, tignan itong problema sa airport, for example. There is already a budget of 600 million and an additional of 200 million. And yet you will see many radio stations here are promoting and saying that Anwara is doing it. So I check. Akala ko pinapollow up na ng hindi. They have nothing to do with this. Ganun ba? Nagulat ako eh. Sabi ko, ganun ba? Sabi niya nga, in fact, yung mga representative ng JICA, nasa opisina ko, 3 months ago? 2 months ago, 1 month ago. Sabi ko, what happened? Na-package na tong airport nung, I remember, the year 2000, na-package na tong airport. Ano nangyari dito? Sabi niya ganyan. May study daw na, yung passengers daw natin, aabot tayo sa 1 million mark by the year 2020 or 2025 in between. Sabi lang gano'n. So ba't nandito kayo? Sabi ko sa JICA, kung 2020 pa pala. Sinabi sa akin, you know, Mayor, last year, tinamaan nyo na yung 1 million passenger mark. Kaya natataranta na kami dito, paano ayusin itong airport. Totoo. Kakaproblema sa'yo. Di ba yun ang sinabi natin? Bakit nangyari yan nung nag-HUC tayo? Nung humiwalay tayo sa probinsya. Bakit biglang umunlad tayo? Bakit biglang umunlad yung biliran? Nung humiwalay sila sa probinsya. Kasi, kaya nandyan yung batas na yan na giving us the option to go HUC so we can move forward. And little problems like this, Nick, medyo para bang sayang eh. Sayang yung hindi nila fino-focus ito eh. Alam mo, kaya ang malungkot dito, kaya nakikita ko we don't have to compete eh. We can be complementary and we can complement each other instead of competing. But you look at this. Look at what is being reported and being said over the radio and TV and you compare to what is actually happening. Talagang lihis eh. Malayo. Malayo, Nick. Nakikita ko. Kaya mabuti, nagsasalita nga kayo dito, sinasabi ninyo, pinutugma ninyo, ano talaga yung mga nangyayari. Katulad niyan, may kumakalat dun sa sunog kahapon. May sinasabi sila na, may mga balita ba, Mayor, totoo ba ito na maglalagay doon ng malaking boulevard dito? Maglalagay. So ano nangyari? Yan pa rin yung mga dating style ng mga politiko na pananakot sa tao. Tatakutin kayo na, paalisin kayo dito, kaya sinunog yan. Paanohin kayo? Anong connection naman yan? Maglalagay ng boulevard daw doon.
Wala Nakita namang mo? originally, wala namang naririnig. Alam mo, kagabi pumunta ako doon sa Astrodome. Oo. Nandun yung mga pamilya, nandun yung misis ko the whole afternoon up to evening. You mean Honorable Cristina? Yes. Romales. Honorable Cristina was there while I was in the site. Kasi bumalik na naman ako sa site. Umalis na ako sa daming usok. Nung napatay na yung apoy, pahinga muna ako dahil masakit sa baga ko yung ano. Oo. So, balik ako doon nung hapon na. And then, tumuloy ako sa Astrodome. Alam mo, nakakaawa yung mga tao. Alam mo bakit? Nakikita ka sa mga mukha nila. Alam mo, first time yan, lumapit sa akin. Mayor, sana tulungan nyo kami. Kahit yung barangay chairman, alam namin hindi sa'yo.